Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, dosenang barkong pinadala ng China na mataan sa Reed Bank. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Namataan ang 16 na barko ng Chinese Maritime Militia sa may Reed Bank habang nagsasagawa ng resupply at patrol mission ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa lugar. Noong ika-20 ng Abril hanggang 22, isa umano sa mga barko ng China ay may lulang babae na inilarawan naman ng Philippine Coast Guard na hindi pangkaraniwan. Dumating din ang barko ng China Coast Guard sa ikalawang araw ng pagpapatrolya ng barko ng Pilipinas sa naturang karagatan, na may distansya lamang na 1.5 nautical miles mula sa barko ng BFAR na BRP Datu Pagbuaya, bagamat hindi ito lumapit ng husto sa barko ng BFAR o nakipagpalitan ng radio challenge gaya ng nakalipas na mga engkwentro. Nagpadala naman ang CCG ng 2 speedboats. Isa sa speedboats ay naghatid ng personnel nito sa karatig na Chinese Maritime Militia vessel, habang ang isa namang speedboat ay nagtungo malapit sa BFAR vessel para magmasid sa refueling ng mga bangka ng mga mangingisdang Pilipino. Naniniwala naman ang mga awtoridad na ang panibagong pagpapakita ng koordinasyon sa pagitan ng dalawang entities ay maaaring lalong nagpapatunay na nasa ilalim ng kontrol ng CCG ang Chinese Maritime Militia, sa kabila naman ng mga namataang barko ng China sa may Recto Bank, na ipamahagi pa rin ng BFAR ang mahigit 24,000 litro ng diesel para sa 12 dosenang fishing boats ng mangingisdang Pilipino sa lugar. Ang isang malaking pagtaas sa bilang ng mga sasakyang pandagat ng China ay namonitor sa West Philippine Sea sa pagbubukas ng military training ng Amerika at Pilipinas, sinabi ni Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Navy para sa West Philippine Sea, na walang makabuluhang pagtaas pagdating sa mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard at mga barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy, ngunit nagkaroon ng surge sa presensya ng Chinese Maritime Militia vessels sa mga nakaraang linggo bago magsimula ang mga pagsasanay sa balikatan ngayong taon. Monitoring showed us that there's no significant increase in the PLA Navy or the Coast Guard. However, there was a surge in the Maritime Militia. From the previous 2 weeks, 69, 50 to 110 for this week. So there's been a surge in the presence of the Maritime Militia, specifically in Bahoni, Masinloc, and Pag-asa. This coincided with the launching of Balikatan. So do you attribute that to the Balikatan, the increase? Sorry, sir. It could be, our monitoring for the past 2 months, for March and April, has given us a fairly constant, from a low of 33 to a high of 69, and an average around 60 various vessels of China. It's only for this week that we have seen a surge of up to a total of 124, 3 PLA Navy, 11 Coast Guard, and 110 Maritime Militia. So yes, this coincides with Balikatan. Noong Martes,
Naglabas ng datos ang Philippine Navy na nagpapakitang 124 na sasakyang pandagat ang nakita sa pinagtatalunang lugar mula ika-16 ng Abril hanggang 22 sa 124 na barko, 110 ang Chinese Maritime Militia, 11 ang CCG ship, at 3 ang PLA Navy warship. Ang bilang na ito ay isang matalim na pagtaas kumpara sa 79 na Chinese vessels na naitala mula ika-9 ng Abril hanggang 15 na kinabibilangan ng 50 Chinese militia vessel, 15 Chinese fishing vessels, 11 CCG ships at 2 PLA Navy warships. Last Saturday, 2 maritime militia vessels left Mischief Reef. They lingered in the vicinity of Ayungin Shoal. They were monitored passing through Abad Santo Shoal. They traveled south-southeast towards Palawan. Westcom and Naval Forces West were monitoring them, and Westcom dispatched a Coast Guard vessel to intercept them. However, when the Coast Guard vessel got to their track, both ships were gone. Sa kabilang banda, sinabi ni Trinidad na ang kabuuang bilang ng mga sasakyang pandagat ng China para sa Marso at Abril ay medyo pare-pareho, na may average na 60 sasakyang dagat sa isang linggo. Umaasa ang Armed Forces of the Philippines na mananahimik at walang gagawing anumang mapanghamong aksyon ang China sa kasagsagan ng mga aktibidad ng Balikatan Exercises 2024 sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Yes, that has been the call ever since for China to respect international law. And I expect them to behave properly this time. During this Balikatan, sir? Yes. And why, sir? Why? Because of the presence of the international participants for BK. Ito ay kasunod ng napaulat na pagdami ng bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea, kung saan ilan pa sa mga ito ay namataan sa mga lugar na pagdarausan ng naturang pagsasanay, makaraang magsimula ang naturang joint military exercises ng Pilipinas kasama ang iba pang mga kaalyado nating mga bansa, ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad. Matagal nang panawagan sa China na igalang at sumunod sa international law, kung kaya't inaasahan na wala ito gagawing anumang hakbang na makakapagpataas pa ng tensyon sa naturang pinag-aagawang teritoryo. Gayunpaman ay tiniyak din ng naturang opisyal na may mga nakalatag na rin silang kaukulang mga hakbang sakaling magkaroon man ng tangkang panggugulo ang China sa ikakasang military exercises. Samantala, ngayong linggo ay matutunghayan ang sabayang pagpapatrolya ng mga barko ng Pilipinas, Amerika, Australia at France, sa karagatang sakop ng Pilipinas bilang bahagi ng naturang pinakamalaking iteration ng Balikatan Exercises, inihayag ni PCG spokesperson Rear Admiral Armando Balilo, na si sentro sa pagbibigay ng perimeter security ang magiging partisipasyon ng hanay ng Philippine Coast Guard sa multilateral maritime exercises ng Balikatan Exercises 2024. The Philippine Coast Guard will provide security, perimeter security for the exercise para kung may mga lalapit at mayroong mga magtatangkang unauthorized vessels na lumapit will be the one who will be acting as security. Meron din yata kami sa search and rescue exercise pagdating sa Northern Luzon. Well, katulad ng sinasabi nila kanina, it's an interoperability. Mahasa yung interoperability ng mga participating units. And of course, we will also develop and hone the skills of our personnel participating. And plus, we will get the best practices from the units na magpa-participate like yung US, kung meron silang mga mag-share sa amin, we'll get them. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.